Our devotion for today, Approaching God. Hebrews chapter 10 verse 19 to 22 is our scripture reading. Please read it, mga kapatid. And our key verse, Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ang iyong buhay pananalangin sa Diyos ay hindi dapat mahina or hindi ka dapat nag-aalinlangan. Because pwede kang lumapit sa Diyos sa iyong presenteng pangangailangan, sa iyong presenteng nais, at sa anumang mga nais mong sabihin sa Panginoon. Of course, napakahalaga na meron kang katiyakan na ang Diyos ay iyong itataas sa iyong buhay. Sa iyong paglapit sa Panginoon, nais kong maintindihan mo kapatid na walang hadlang sa access. I mean, through the blood of the Lord Jesus Christ, pwede kang lumapit sa Diyos anytime, any moment. Before, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, natatakot ka, nangangamba ka sa paglapit mo sa Diyos. But because now you are saved, you are a believer of Christ, ang presensya ng Diyos through the presence of the Holy Spirit ay nasa sa iyo at binigyan ka ng kalayaan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at tumawag sa Kanya. So dahil sa dugo ng ating Panginoon Kristo, ikaw ay napatawad at ikaw ngayon ay malayang lumapit sa Diyos, hindi ka na dapat natatakot pa na lumapit sa Panginoon. So pwede kang maging confident sa pag-approach mo sa Diyos. Pwede mo siyang sambahin because ang Panginoon Kristo na iyong kinilala at nasa iyong puso ay nauunawaan ka. He is our great high priest at naiintindihan niya lahat ng kalagayan sa iyong buhay. Ang sabi nga po sa verse 16 again, let us come boldly unto the throne of grace. Yung trono na ating lalapitan ay hindi trono ng kapuotan, hindi trono ng paghatol. Ito ay trono ng biyaya ng Diyos. When we say grace, ito ay kindness and goodness ng Diyos sa iyo na walang pagpapahalaga sa iyong effort at sa kabila ng katotohanan na hindi ka naman karapat-dapat. So, we need to come to the throne of grace of God sa buhay natin. Ang Panginoon Kristo ay para sa iyo, hindi siya against sa iyo, hindi siya laban sa iyo. Naiintindihan niya ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga pagkukulang. Naiintindihan niya yung iyong pakiramdam o yung emosyon na pabago-bago sa iyong buhay at nauunawaan niya rin yung iyong mga habits. So hindi siya nandito upang ikondena ka, siya ay nandito upang ipadama sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon. In fact, if we study our Bible, ang Panginoon Kristo ay nakondena. Siya ang nakondena at hindi tayo. Siya ang naparusahan at hindi tayo. Siya ang nagbata ng ating mga kasalanan. So because of the Lord Jesus Christ na ating tinanggap at sinampalatayanan, mayroon na tayong confidence na lumapit sa Diyos at pwede na nating matiyak or mapanghawakan yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay na anuman yung sinabi niya ay Kanyang gagawin sa atin. At ngayong araw na ito, you can praise God because ang nilalapitan mo na Diyos at ang Kanyang trono ay trono ng Kanyang biyaya. So anuman yung presente mong pangangailangan ngayon, mga nais, mga request, sa harapan ng Diyos, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang maging mahina sa iyong buhay pananalangin. You can approach God today, worship Him, pray to Him, and praise Him sa iyong buhay. Lord God, ako'y nagpupuri sa inyo, O Diyos, sa inyong presensya and Lord, sa trono ng inyong biyaya na kahit ano po ang aking mga kakulangan, kamalian, ay pwede akong lumapit sa inyo, O Diyos. At makakasumpong ako, Lord, hindi ng hatol, hindi ng panghuhusga, kundi, Lord, ng habag at tulong sa panahon ng aking pangangailangan. And Lord, I know na ang biyaya nyo ay hindi lang nagligtas sa akin. Ang biyaya nyo ang magbabago sa aking buhay, ang magta-transform sa aking pagkatao, O Diyos. So Lord, hindi ako magiging mahina sa aking prayer life. Ako'y patuloy magpupuri sa inyo at sasamba sa inyo, O Diyos. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.